may 20,000 cash, hindi loan, kundi bigay po yan ng OWA na benefits po nila sa mga OFW o nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay isang OFW, dapat alam mo ang iyong mga benefits na kailangan o malaman na makuha mo sa OWA. So magpa-member na po kayo sa OWA. Ito po ay nasa 1,400 pesos ang membership fee. Good for 2 years. So, dapat alam nyo po ang inyo pong mga benepisyo na makukuha sa OWA. So, alamin po ninyo ang mga karapatan ninyo bilang OWA members. Kaya kung kayo ay merong magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan, tanongin nyo sila kung alam na ba nila ang mga ganitong benepisyo mula sa OWA. Hindi po babayaran ang 20,000 pesos na ibibigay po sa inyo ng OWA pag uwi nyo po ng Pinas. At meron pa po sila na loan. So ito naman pong loan is utang po ito na dapat nyo pong bayaran. Pero itong utang na to, ituturuan po kayo ng OWA kung paano nyo po ito mapapalago sa pamamagitan ng pagnenegosyo. So, alamin po natin ang iba pa pong mga detalye. Tinatawag nating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o yung tinatawag nating BPBH. Katulad nga na sinabi ni Ma'am Kaz, isa ito sa pinakamainit na programa ng OWA, blockbuster kung tawagin sa atin. So, ano ba ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay? Is a package of livelihood support or assistance intended as immediate relief for returning members or OFWs who are distressed, displaced, and finished contract amounting to a maximum of 20,000 as start-up or additional for their livelihood project. Yes. Para naman, marami kasing nagtatanong sa page minsan, sabi nila, ano ba tong distress, displaced, tsaka unfinished contract na ito, Ma'am Jane? Para sa ating mga clients around the globe at sa kayong mga napauwi na rito sa Pilipinas, ang distressed workers, sila po yung mga OFWs natin na talagang sadyang napakahirap pakisamahan ang kanilang amo or ang kanilang worksite, medyo hindi talaga sila swak doon sa lugar, kaya sila nadidistress. Ang mga displaced workers naman natin, sila po yung nawalan ng trabaho dahilan sa COVID-19 dito sa nakaraang pandemya at saka nandyan pa rin siya. Umaali-aligid pa rin yung pandemya, nawawalan din ng ating mga trabaho sa abroad, pati na rin po yung mga nagsara na kumpanya sa abroad, nawawalan po sila ng trabaho, kaya sila natin natatawag na displaced workers. Ito po namang unfinished contract. Lahat po ng ating mga OFWs na hindi nakatapos ng kontrata nila. At ito po ay ibabahagi natin or makakategorya natin na contract violation. Ano ba ang sinasabi natin contract violation? Babasahin niyo po yung inyong kontrata at intindihin, namnamin, or talagang pag-aralan niyo muna yung inyong kontrata. At kung sa tingin niyo, hindi nasunod ang sinasaad ng inyong kontrata at kayo ay umuwi ng Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo dito sa ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Mayroon din po tayong kategorya kung paano natin ibinabahagi itong ating Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ano ba ito ba? Gusto ko lang ding dagdagan muna yung sinabi ni Ma'am Jane. Doon sa mga distressed OFWs, displaced, kasama po dito yung mga biktima ng illegal recruitment, yung mga biktima ng human trafficking, at yung mga biktima or yung nasa war conflict areas, katulad ng yung etong kasalukuyan nga natin sa Ukraine. And yung mga OFWs galing sa mga bansa na kung saan yung yung bansang pinanggalingan nila ay may economic crisis. Dagdagan pa natin yung sinasabi nating distress workers. Yung lalong-lalo na ang ating mga domestic workers, talagang napakahirap ang kanilang kasasaad ko na dati Ilocano.
yung mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, yung kanilang sitwasyon sa loob ng kanilang mga amo, sa loob ng bahay ng kanilang amo. Nagkakaroon kasi ng sitwasyon doon kung minsan, alam niyo naman po ang ating mga OFW, lalong-lalo na ang mga kababaihan natin na mga domestic workers, talagang sadyang mababango ang ating mga OFW, magaganda, kaya pinagseselosan sila ng kanilang mga among babae, siguro pasilip-silip siguro yung lalaking amo, kaya nagkaroon ng selosan. Kung minsan ang ating mga OFW, mayroon yung nakasaad dun sa kontrata, ang kanilang tulugan ay 1 kwarto daw, mayroon daw sarahan, may pinto, ika nga. Pero, pagdating naman doon, wala naman palang kwarto. Ang kwartong tinutulugan nila ay sa kusina, sa lapag daw ng kusina, kung minsan, sa loob pa nga ng CR kumakain ang ating mga domestic workers. At kung minsan, sa sala pa natutulog ang ating mga OFW at talagang napaka-vulnerable ang kanilang sitwasyon sa mata ng kanilang lalaking amo. So, nagkakaroon talaga ng stress ang ating mga OFW na hindi naman sila sanay sa ganoong sitwasyon kung saan dito sa atin sa Pilipinas talagang alam natin kung saan dapat tayo natutulog. Lalong-lalo na doon sa kontrata na pinipirmahan nyo, kung hindi nasunod kung anuman ang nakasuot doon sa inyong kontrata, dapat intindihin nyo yon. At the moment na mayroon kayong napansin sa inyong pagtatrabaho na ang inyong kontrata ay nalabag, dapat umayaw na kayo at umuwi na kung po pwede. Ayan. So, salamat dyan, Ma'am Jane, no? So, meron lang kami katanungan, Ma'am Jane, kasi sabi dito, distressed, displaced, or unfinished contract. Paano kung distressed siya, pero finished contract? Pag-uwi niya, pero na-distress siya doon sa ibang bansa, qualified pa rin ba siya ng BPBH? Pagka finished contract siya, pero makakapag-present siya tawag dito, ng pruweba na siya ay na-distress or na-distress sa ibang bansa. May instance na nangyayari na makikita kasi natin yung ating OWA coverage is good for 2 years. Ngayon, nauubos nilang tapusin yung 2 taon. Pero ang assumption natin dyan, parang natapos ang kontrata. Although, talagang doon sa kanyang pinagtatrabuhan, talagang na siya, tinitiis niya. At lalong-lalo na po kung nakapagbigay kayo sa amin ng welfare case nyo habang nandun pa rin po kayo sa worksite at mayroon tayong record na nakapagpatala tayo ng inyong problema, kahit assume finished contract kayo, pagdating nyo rito sa Pilipinas, nakakapagbigay pa rin tayo ng kaukulang ayuda. Yung welfare case kasi, it's either si OFW itself ang nag-file ng complaint or yung mga kamag-anak niya nandito na pinagsasabihan niya ng problema. Ayan, so ibig sabihin nito, dapat yung ating mga OFWs or yung kanilang mga kamag-anak, pag alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon ni OFW, kailangan na nilang mag-file ng complaint sa ating opisina at para magamit natin yun, kung sakali man na dumating yun sa punto na kinaya niya yung 2 taon, pero dahil sa nakapag-file siya, pwede niyang gamitin yun bilang dokumento na ipepresenta sa OWA para ma-qualified siya dito sa ating BPBH. Tama ka dyan, Chan. Tama yan. Okay. Eto may nagtatanong, Ma'am, kasali daw ba yung umuwi ng may sakit mula kay Ma'am Lerma Costales Jacobo? Yes po, kasali po yung mga mentally repatriated, medically repatriated. Yung basta meron tayong mga dokumento na magpapatunay doon sa claims natin. So, pwede po sila. Okay. At kung sila po ay umuwi na mayroong mga ganyang karamdaman, huwag nang antayin yung napakatagal na panahon bago sila dumulog sa ating tanggapan. Dapat yung family ng OFW na may sakit, sila na rin mismo ang coordinate sa ating opisina. Hindi naman namin inire-require. Kasi ako yung may sakit, hindi ako makalakad. Hindi natin
may sakit nga kaya nga hindi makalapit. So yung pamilya nung may sakit, ang pwedeng pupunta sa aming tanggapan para makipag-usap at alamin kung anong pwede nating ibigay sa may sakit na OFW. Yes, tama Ma'am Jean. At dapat, ang OFW or yung family, kung ganun yung case niya, is dapat hindi paabutin ng higit sa 3 taon mula sa kanyang pag-uwi. So, ang pag-a-apply kasi ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay, is within 3 years upon the arrival of the OFWs in the Philippines. So, ang pinakamaganda niya, pagka-uwi niya, at alam niyang qualified siya dito, pumunta na siya para mag-file. Yes. Kahit hindi niya pa alam na qualified siya or disqualified siya, dapat sumangguni siya sa ating tanggapan para Tama. malaman niya baka mayroon pang mga ibang programa Na pwede po sa kanya, pwede sa yes. kanya. Magbabaka sakali. Baka sakali Yes. ba? So, kanina Ma'am Jane, nasabi niyo yung sa tinatawag natin maximum of 20,000. Bakit maximum of 20,000 siya, Ma'am Jane? Meron ba tayong mga kategorya para sa ating mga BPBH? Oo naman, Chan. Baka iisipin ng ating mga OFW, lahat ng mga apply ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ay makakatanggap ng 20 mil. Hindi po ganon, mga kabayan, mga ka-OFW. Mayroon po tayong patakaran dyan na kapag ang isang OFW ay umuwi sa ating bansa, at the time of his or her arrival in the Philippines, valid ang kanyang OWA membership, definitely makakakuha siya ng 20,000 pesos. At hindi po ito loan, hindi po ito babayaran sa amin, libre po yan, tulong na po namin. Tulong na po ng OWA yan. At kung halimbawa, expired ang OWA membership ng isang OFW, pagdating niya rito sa Pilipinas at mayroon siyang binayaran sa ating tanggapan, mahigit sa 2 or more pa, kahit madami pa siyang binayaran, basta't expired ang kanyang OWA membership upon arrival dito sa Pilipinas, 10,000 po ang ibibigay natin. At kung halimbawa, ang OFW ay umuwi, isa lang po ang kanyang binayaran. Expired pa ang kanyang OWA membership. Hindi pa rin siya malulungkot dahil yung pinayaran niya sa OWA na mahigit lang sigurong 1,300 kamo na lang, bibigyan pa rin din natin siya ng 5,000 pesos. Ayan. So, Ma'am Jane, ikaklaro lang natin, no? Kasi ito ay active the time of arrival niya. So, hindi siya active the time of application. Yes. Yes, so, ang ano yun. natin is yung pag-uwi Pag-uwi niya, niya talaga ng Pilipinas. So, the time of Makikita arrival. natin yan doon sa stamp niya sa kanyang passport. Yes. So, ayan po, ating mga kabayan, no? Ang ating BPBH ay kailangan kayo ay active the time of arrival ninyo ng Pilipinas. Kaya nga po hinihingi, tama ba? Hinihingi natin yung ating arrival stamp doon sa ating mga passports. So, kaya kailangan po talaga active the time of arrival po si OFW para po ma-qualify po sila doon sa ating 20,000 na maximum. Yes, kaya dapat lagi pong updated ang ating OWA membership. Yes. Dahil dyan, sasagutin natin itong tanong ni Ma'am Eckhard Chirif. No, Ma'am, balibrigtad ata yung pangalan niyo, no? Pero basahin ko na lang inyong katanungan. Good PM po sa inyo, watching from Kuwait. Tanong ko po, mag 2 years and 6 months na po ako dito sa Kuwait, kailangan na po bang i-renew ang OWA ko? Salamat po sa pagsagot. Yan. Ma'am, kung ang OWA membership natin is good for 2 years. So since kayo ay 2 taon at 6 na buwan. 6 na buwan na po kayo dyan, dapat bago man lang sana na-expired yung inyong 2 years payment. Kung tingnan mo yung date nung nung resibo mo, ma'am. Pag naupos na yung 2 taon, dapat sana makapag-renew ka na ng iyong OWA membership. Kung halimbawa, hirap ka doon, wala kang time, malayo sa iyo ang embassy doon, at mayroon kang
immediate member of your family here in the Philippines. Pwede mo siyang mautusan, pwede naman siya ang magbabayad ng inyong OWA membership. Yes. So tama po yun. So kailangan po talaga ay i-renew po natin yung ating mga OWA membership. Kasi po kailangan ay active OWA member po lagi tayo sapagkat karamihan sa ating mga programa dito sa OWA, sa ating ahensya ay kailangan po ay active OWA member. Yan. At kung gusto naman nilang malaman kung active or hindi na ba active ang kanilang OWA member, pwede lang naman silang sumangguni sa ating ahensya. Or, pwede po nilang i-download yung ating tinatawag na OWA app, yung OWA application natin para makita po nila kung sila ay active or inactive na. So, Para po sa OWA application or yung pong dina-download, ini-install na application sa ating mga smartphones is dapat po natin i-install sa ating pong mga cellphones. So, yung OWA application po, i-research nyo lang po yan kung kayo po ay Android users ay sa Google Play. And kung kayo naman po is iPhone users sa inyo pong Play Store. Hanapin nyo lang po yung OWA, type nyo lang OWA and may lalabas na po doon na OWA and i-click nyo po yon at i-install nyo po. Then doon i-register nyo po ang inyong pong name, ang inyong pong email address. So kapag naman po tayo is kumukuha ng ating payos or yung sa mga pagsisimula pa lang na pag abroad, meron po tayo niyan, may nire-register po tayo na email doon. Yun na lang din po ang gamitin nyo doon sa OWA application kung kayo po ay magre-register din sa OWA application. So, tandaan nyo lang po kung ano yung email nyo at kung hindi nyo naman po matandaan, pwede po kayong pumunta sa pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar or kung kayo naman po is nasa airport, doon po mismo sa airport, meron po doon mga services para po sa mga OFW. And sa pagtingin ng active or inactive ba tayo na OFW pagdating sa OWA membership is dun din po sa application na yon malalaman. So, kung kayo po ay kailangan naman na mag-register ulit dahil patapos na inyong 2 years or tapos na inyong 2 years membership sa OWA, nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayong magpasuyo sa inyo po mag-anak, pamilya, asawa, parents or siblings ninyo na nasa Pilipinas para sila po mag-asikaso para sa inyo. Kailangan nyo lang pong i-prepare ang mga dokumento. So, kapag naman po pumunta kayo sa website ng OWA, makikita nyo po doon yung kanila pong mga requirements. At mas maganda kung kayo po ay makikisuyo sa inyo pong kamag-anak is rest day din po ninyo para po makontak nyo po sila para on the same day, on the same time na nandun na sila, kung ano pa po yung mga kulang na requirements, madali pong mapaprovide kasi rest day nyo, sa inyo lang naman din po magagaling ang mga requirements. Pwede nyo pong picturean dahil isisend na lang po yon through mail doon sa OWA office kung saan po kayo magre-register ulit ng iyong membership ng OWA. For more questions about po sa application ng OWA, please comment down below. Thank you for watching. magpapakita po din sa inyong OWA application, makikita po din ninyo doon kung kayo ay inactive or active kasi meron pong lalabas doon active, may lalabas din doon kung inactive. Kung inactive na po, magbayad na po tayo ng ating OWA membership kung meron pa po tayong valid contract at valid visa po. Okay.